Pakinggan nga natin to, yung post ni Bisdak. Tungkol dito kay kasi nagagalit si Katunying eh. Nagagalit si Katunying mga bossing dahil dahil ito daw si Garma, dinamay daw yung mga iglesia. Nasabi dito ni Katunying credit to the owner. Ang iiwan ko lang po ito mga kababayan. Doon po sa statement, doon pong sworn affidavit statement na binasa po at iniyakan pa ni former PCSO General Manager Garma, ay meron po siyang isang binanggit sa statement niya. Ito, gusto ko po itong talakayin. Ano po sabi niya? Isang maga daw nung May something 2016, sabi, hindi pa presidente si Duterte. Baka sigurado panalo na siya, pero tinawagan daw siya, pinapunta daw siya, at sinabi daw sa kanya ni noon ay nanalo na Pangulong Duterte noong 2016 na kumuha ng police officer, eto with emphasis, kumuha ng police officer na na miyembro ng Iglesia ni Cristo. He requested that I will locate a PNP officer or operative who is a member of the Iglesia ni Cristo, indicating that he... Hindi, kasi sa totoo lang, ang labo talaga nung statement na yun, ni pangalan nito, yung statement na yun nito ni Garma, napakalabo nun. Yung sinabi niya na pinapunta ako doon, tapos pinaghahanap niya ako ng iglesia. Ba't iglesia? Bakit kasi kailangan iglesia? Di ba? Bakit kailangan iglesia yung ipapatawag? Hindi ba pwedeng saksi ni Jehovah, ganyan? Di ba yung Mormon? Di ba ba't kailangan iglesia? Hindi niya rin nabanggit kung bakit kailangan iglesia, no? So talagang magagalit talaga ang iglesia ni Cristo dito sa Parang putya yata, pati iglesia ni Cristo sinisiraan nyo na porket nakipagkita si Inday Sara doon, Porket nakipagkita si PRRD doon sa Iglesia ni Cristo, parang pati Iglesia ni Cristo dinadamay nyo na. Hindi ba? So medyo nawiwirdohan ako diyan sa statement talaga nito ni Cordapia. He needed someone capable of implementing the war on drugs on a national level. Tanginan tong arte, umiiyak pa, mukhang tanga. Wala naman nakakaiyak dun sa sinasabi niya. Binabasa lang naman niya yung statement. Pinatawag ako sa Davao. Pinaghanap ako ng iglesia. Putang ina, nakakaiyak dun. Luka-luka ang putang ina nito. Alam nyo, mga kababayan, kung gaano lang kaliit ang porsyento ng Iglesia ni Cristo sa kapulisan, napakaliit lang po. Napakakonti lang ng Iglesia ni Cristo na pulis o kaya police officer. Opo. Kasi ang pulis ngayon, nasa 200,000 na yata mahigit ang bilang. Pero ang tanong ko doon, una, kung hindi pa ninyo alam, si Pangulong Duterte, bago siya naging Pangulo, ay hindi po niya masyadong pinapahalagahan ng Iglesia ni Cristo Ang totoo nga po nun, hindi po may pagkakataong hindi ibinoboto ng Iglesia ni Cristo. Ito pong si Mayor Duterte noon. Kaya nga minumura din niya ang Iglesia ni Cristo Ngayon, para sabihin niya kung totoo man 'yon na kumuha ng police officers ng mga Iglesia ni Cristo, salita ni Garma yon na di umano inutos ni Pangulong Rodrigo Duterte. Pangalawa, pagka ba, dahil nabanggit ko nga sa inyo kanina na napakakaunti lang naman ang iglesia, pagka ba mayroong ibang police officer, halimbawa police officer, si Garma mismo, sabihin ba niya, pumili ka ng mga Katoliko, o kaya Muslim, pumili ka ng mga Muslim, o kaya naman ay mga born again, pumili ka ng mga born again. Hindi po ba mga kababayan? Well, hindi ko maintindihan kung bakit nasali bigla ang pangalan ng Iglesia ni Cristo, mga kababayan.
Bakit nagaganon? Tanong mo sa amo mo. Tanong mo sa bossing mo. Uy, sila may pakadaan yan, yung mga boss mo eh. Oh, ba't mo tinatanong si Garma? Ikaw kasi. Kung ano-ano kasing ginagawa nyo, kaya ayan. Kayo nagkakagulo-gulo, di kayo nag-uusap-usap. Alam niyo sa Iglesia ni Cristo, kung hindi niyo pa alam, kung meron pong makaanib sa Iglesia ni Cristo na gumagawa ng masama, halimbawa, pumapatay, nakasuhan, itinitiwalag po yan sa Iglesia ni Cristo. Itinitiwalag po. Ito nga si Leonardo, tiwalag eh. Opo, sasabihin ko sa inyo, si Leonardo ay dating Iglesia ni Cristo. Pero ngayon po ba ay nasa Iglesia? Wala na, tiwalag siya. Bakit? Sapagkat sa Iglesia ni Cristo, meron pong tinatawag na pagtitiwalag. Opo, may kinakailangan pong, sa Iglesia, opo, meron pong ganong tuntunin sa Iglesia eh. Kaya nagtataka ako, kung bakit sa statement ni Garma, ano ba gusto nilang sabihin? Gusto ba nilang sirain ang Iglesia ni Cristo? Kasi, Yan ang sinasabi ko. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Yung mga kapatid natin dito ng mga Iglesia ni Cristo, yan ang sinasabi ko sa inyo. Na kung kaya nilang sirain ang KOJC, kaya rin nilang gawin sa inyo. Diba? Kung kaya nilang gawin sa KOJC, kaya rin nilang gawin sa Iglesia ni Cristo. At eto, nagsisimula na sila. Naniniwala na kayo sa akin. Kaya nga kung gusto nyo ng protection, maproteksyonan ang lahat ng mga religious organization dito sa Pilipinas from politics, yung separation of church and the state. Aba mga boss. Iboto nyo na si Pastor. Yan po ang makakasagot sa lahat nitong pagdedelikado ng mga relihiyon sa Pilipinas. Warning shot yan, sabi ni Jenny. Warning shot yan sa INC. After bumisita ng mga Duterte, ayan na nangyari. Aba, delicate. So, yan yung ano natin dyan, yung masasabi natin. wala siya sa usapan eh. Maliban na lang kung ang gusto po ng liderato ng Kongreso o ng pamahalaan, awayin natin yung buong Iglesia ni Cristo. Hindi po. Oy, grabe ha. Maliban na lang kung gusto ng pamahalaan, putangin na, parang ano na to nangangamoy away na to. Unless gusto ng pamahalaan na sirain ng Iglesia ni Cristo. Nako, eto na. Dito natin malalaman kung ang mga kapatid nating Iglesia, kasi lagi nilang sinasabi dito pag sa amin nila ginawa yan, humanda sila. Hindi nila yan kayang gawin sa amin. Eto na, ginagawa na. Paano ba yan? Abay, galaw-galaw na. Hoy, Tunying, delikado ka. Ikaw, Tunying, mamaya hukayin niyang Philippine Arena. Mamaya sabihin, may mga tunnel dyan sa ilalim ng Philippine Arena ha. May mga bunker dyan. Oo, delikado yan. Huwag niyong hinahamon yung gobyerno dahil pag inaway niyo yung gobyerno, baka magkaroon ng hukay na malalim dyan. Oo, kasi sabi niya, aawayin natin ang iglesia. Sabi nga niya, yung gobyerno, unless yan ang gusto ng gobyerno, unless yan ang gusto ng Kongreso, mabigat tong mga binitawan ni Katunying. Mukhang mukhang nagkakabaligtaran na. Yung bata nito, si Ben Barubal, galit na rin sa amo niya si Ben Barubal, di ba dati, lintik yun. In-interview pa nga nito sa sobrang tuwa nila Tapos ngayon, galit na sa kanila, binabanata na rin sila. So eto, yung bossing ni Ben Barubal. Pucha, may na rin, bumabanat na rin sa mga amo niya. Ibang klase. Tingnan pa natin. Hindi po tama ito Bakit po hindi namin, ako mismo, paano hindi ko iisipin na merong sadyang inilagay ang pangalan ng iglesia doon? Nabasa naman ninyo yung statement ni Garme. Nabasa naman ninyo Pwede nyo nga itanong, ba't ba nakalagay yung dito? Hindi, huwag mo na isama yan dahil sa, ano ba yun? Paano yung ibang pulis? Di ba katoliko yung ibang pulis? Mahirap kasi
pwede ba namang porket merong isang INC member, sasabihin mo na yung pambihira naman, no? Iisip ka tuloy, ano ba ang layunin? Ano ba pakay? Ano ba pakay nitong ating mga kaibigang mambabatas? Uy, kaibigan mo At pala pati na eh. rin mismo ni Garma. Uy, kaibigan mo pala eh. Kausapin mo. Di ba? Ano ba pakay? Para bigla pa ninyong babanggitin ng pangalan ng Iglesia ni Cristo. Ano pakay? Natural. May pakay dyan, mga kababayan. Ayun, palakpakan natin. Ayan na, nagalit na si Katunying. Oh, nagalit na si Katunying, mga boss. Oo, sinabi na ngayon ni Katunying na na tawag din eh. Oo, sinabi na ngayon tuloy ni Katunying na parang may planong masama sa Iglesia ni Cristo. Pero huwag kayong mag-alala. Pangako ko yan, kahit na anong relihiyon sa Pilipinas, yung makita ko na babuyin muli ng gobyerno, puta kasama ako dyan. Iglesia, kahit ano pa yan. Sama tayo dyan. Oo ha, sama tayo dyan ha. Oo, walang ibang trip, kundi yun lang. Sama tayo dyan ha. O, ako, sasama talaga ako dyan personal. Lalaban tayo. Wala na dapat kahit na anong relihiyon sa Pilipinas ang makaranas noong naranasan ng KOJC, mga bossing. Kailangan huli na sila. O kailangan kay Iglesia yan, kay dating daan, kay ano pa yan. Lalaban tayo dyan. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang maka